Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
tahanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria sa pag-ako ng iyong bugtong na anak na sa aming pagkatao. Pagintapati nawa kami sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling tingkin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mga ngahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y matatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mo yung katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
Karunungan ng may kapal, tanayang pangasiwaan. Halina't kami turuan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda si Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas naman ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon iyon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama naman ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama naman ni Elikim. At si Elikim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Aquim. Itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga mga kapanalig. Ilang tulog na lamang po at Pasko na, no? Pasko na. Kaya tayo ay nagkakaroon ng mga simbang gabi, Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo, kung ano pa man. Tayo ay nagkakaroon ng isang nobena sa paghahanda ng ating Panginoon. Lahat tayo ay excited. Lahat tayo ay nananabik, no, sa pagdating ng Mesiyas sa ating mga buhay. Kaya siguro kahit sa mga mall, sa mga bahay natin, nagkakaroon tayo ng mga palamuti, no, mga Christmas lights, mga Christmas carols, naririnig natin sa lahat, no? Sa lahat tayo ay nagiging excited. Kaya siguro kapag kung ikaw ay nasa Metro Manila o kung saan mga lungsod, makikita mo na lahat ng tao ay bumibili ng kanilang mga regalo. Kahit dito, traffic, no? Traffic sa mga kalsada. Hindi magkaumayam ang mga tao na lahat naman nakangiti, magkaumayam, no? Nagkakaroon ng traffic. Pero kahit na sa paliparan o kaya kahit dito sa pantalan natin, ay napupuno ng maraming tao.
Alam mo, naaalala ko lang kasi pag sinabi nating airport, no? Kung kayo ay mga kapanalig, kung kayo ay nakapunta sa airport, no, pila-pila mga OFW nagpupuntahan sa Pilipinas para makapiling ang mga pamilya, no? Lahat tayo ay no, we look forward na yung mga pamilya natin ay makauwi din dito sa Pilipinas. Pero minsan sa airport, no, may naalala lang ako na nakikita natin, no? Makikita natin yung minsan sa pagdadala ng mga balikbayan box o kaya yung mga maleta natin dahil gusto nating maraming maiuwi sa mga pamilya natin, minsan lumalampas tayo doon sa allotted na weight ng maleta, no? Minsan pag chine-check, no, chine-check doon sa airline, ay nako, lampas. At kapag lampas, medyo mahal yung kailangan bayaran, hindi ba? Kaya minsan, dahil sa excess baggage, no, nagtatanggal tayo kung ano man ang hindi kailangan, no? Siguro kailangan, o dito ko muna ilalagay ito, o ilagay mo dyan, no? Nagkakagulo din sa airport pagdating sa ganon. Excess baggage ang tawag doon dahil yung allotted na binigay sa atin na bigat ng bag ay nag-excess. Alam nyo, sa ating mga tao, may mga excess baggage din tayo. Hindi lang doon sa maleta. Excess baggage dahil may mga bagay tayo na mabigat sa ating kalooban, hindi ba, mga kapanalig? May mga excess baggage na ang dami nating naiisip, no? Maraming gumugulo sa ating isipan at saka gumugulo din sa ating damdamin. Yung mga tao na hindi natin napapansin dati o kaya sabihin na nakasamaan ng loob, medyo mabigat sa ating kalooban. Pero kahit hindi lang doon sa mga kasama natin sa bahay o kaya sa pamilya natin, minsan nag-extend, no? Maraming mga tao na medyo mabigat ang ating kalooban, no? O kaya sabihin natin, hindi naging kaaya-aya ang ating naging experience o naging pakiramdam o pakiwari sa mga tao. Pero dito sa binasa natin Ebanghelyo, bagamat mahaba, dito sinasabi sa Ebanghelyo ang lahi ni Hesukristo. Sabi nila, ang pamilya ni Kristo ay napakabanal. O kaya nga naging banal ang ating Panginoon. Pero nabasa natin sa Ebanghelyo, napakahaba. Pero makikita din natin dito na hindi rin pala perpekto ang naging salinlahi ni Jesus. Maraming mga bagay dito, maraming mga taong nabanggit ay hindi naging kaya-aya sa mata ng Diyos, hindi ba? Dito, binasa pa lang natin dito, sinabi dito si Haring David, no? Nakiapid siya, nagsinungaling siya, nagpapatay siya. Si Solomon, maraming nakiapid din ito, maraming naging asawa. Isa rin dito si Rahab, no? isang pababaan lipad, no? Hindi kaaya-aya sa mga tao ang naging salinlahi ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi perpekto ang kanyang salinlahi. Siguro sa atin minsan may tinatawag tayong black sheep, no, sa pamilya natin. O kaya sinasabi natin, itong taong to hindi naging kaaya-aya sa pamilya namin, kaya doon ka na lang. O kaya minsan ikaw kapanalig, hindi ba? Minsan iniisip natin, ba't ganito yung aking pakiramdam at malayo ang aking loobin doon sa aking mga magulang o kaya sa aking pamilya o kaya kahit naman sa katrabaho natin, hindi ba? Kahit hindi lang doon sa sariling bahay, kundi sa trabaho natin o kaya nakakasalamuha lang natin sa araw-araw. May mga tao tayong hindi nagiging maganda ang ating pakiramdam. Ngayon sinasabi natin, hindi perpekto pala. Kahit na masaya ang ating pagdiriwang, minsan may mga bagay tayong hindi natin inaasahan, no? Hindi natin inaasahan sa buhay natin na itong mga bagay na ito, bakit nangyayari? No? Gusto ko maging perpekto. Gusto ko maging masaya. Pero hindi ka panalig, hindi ba? Maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin nakokontrol. Pero ganun eh. Ganon din sa binasa nating Ebanghelyo, mga kapanalig, hindi naging perpekto ang naging salinlahi ng ating Panginoon. Pero ano nangyari? Sabi nga, may isang katagaan na laging sinasabi, God writes straight in crooked lines. God writes straight in crooked lines.
Nagsusulat ang Diyos, no, ng isang tuwid na daan, bagamat ito'y baluktot na mga linya. Ano bang ibig sabihin ng mga kapanalig? Minsan kasi iniisip natin, gusto natin maging perpekto ang buhay natin. Gusto natin na perpekto ang ating daraanan. Gusto natin kapag tayo nagda-drive sa highway, gusto natin walang luba. Gusto natin kapag ang araw natin ay maging perpekto, walang nagiging negative vibes. Gusto natin puro good vibes. Pero hindi yan ang realidad, mga kapanalig. Subalit saan tayo kailangang kumuha ng ating positibong pananaw? Alam nyo, sa binasa natin Ebanghelyo, ang pinakadulo ng salinlahi mula kay Abraham ay sino? Si Kristo. Si Kristo ang nagbibigay ng tuwid na daan. Bagamat maraming hindi naging maganda sa kanyang salinlahi, si Kristo ang nagbibigay ng tamang direksyon. Minsan kasi iniisip natin kapag tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan, ang pinakamahalaga sa ating Kapaskuhan ay kung magkano at ano'y matatanggap natin ngayong Kapaskuhan. No? Magkano yung matatanggap natin, ano yung matatanggap natin. Minsan na-frustrate tayo, bakit ganito lang ang natanggap ko? O minsan wala pa tayong natatanggap. O kaya problema yung iniisip natin. Alam niyo, minsan kapanalig, kahit naman sa pamilya natin, hindi nagiging perpekto ang ating mga plano. Yung mga plano natin nasisira. Pero tandaan natin kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. Tignan natin yung Belen, hindi ba? Ano nga ba at sino nga ba ang nandoon sa Belen? Hindi naman tinitignan sa Belen lamang yung asno. Hindi tinitignan dyan yung mga hayop. Hindi tinitignan dyan ang mga pastol. O kaya yung three kings, no? O kaya si Maria at saka si Jose. Ang tunay na diwa ng Pasko ay nandoon sa sabsaban. Doon sa gitna ng Belen. At doon natin makikita kung bakit tayo nabubuhay at kailangan nating magpatuloy sa buhay. Sabi ng ating Panginoon, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kapag kayo ay humiwalay sa akin, mawawalan kayo ng buhay. Ganon din siguro sa atin, lahat tayo ay buhay, pero wala tayong buhay. Hindi ba mga kapanalig? Kung gusto natin na magkaroon ng buhay sa ating, ng buhay na buhay dito sa mundong ibabaw, tumingin tayo doon sa sabsaban. Ngayong Kapaskuhan, siguro, hindi man yung iba sa atin, siguro yung ibang kapanalig natin may sakit, no? Yung iba nagdaramdam, yung iba nagtatanong sa sarili kung tama nga ba itong buhay ko? At tama nga ba itong pamilya ko? Tama nga ba itong asawa ko? Tama nga ba itong mga ginagawa ko sa pamilya ko? O kaya tama ba itong trabaho ko? O pagod na ako yung mga nanonood ng mga OFW? Minsan, hindi dapat iniisip natin, mga kapanalig, kung ano yung problema natin. Isipin natin na mayroon Diyos na nagbibigay sa atin ng kahulugan sa ating buhay. Hindi naging perpekto ang naging salinlahi ng ating Panginoon. Subalit dahil siya ang Mesiyas, no? Gumagawa ng Diyos na ang lahat ng mga naging imperpekto, no, na lahat ng hindi naging perpekto sa buhay natin, binibigyan ng kahulugan ng Diyos. Alam niyo, minsan, iniisip natin itong buhay natin, bakit nga ba ganito yung buhay ko? Ito ay, sabihin natin, kung yung mga, siguro yung mga nagtagumpay din sa buhay. Huwag niyong isipin na nagtagumpay siya sa isa iglap ng mga kapanalig. Sabihin mo, o bakit siya naging mayaman? Ay bakit siya naging matalino? Bakit siya ang ganda ng kanyang buhay? Mga kapanalig, nakikita lang natin yung ngayon. Hindi natin nakikita kung ano yung nangyari sa kanya. At yung nangyari sa kanya ang nagpatatag sa kanya. Siguro dapat nating tignan ang ating mga sarili. Kung tayo man ay dumaraan sa mga pagsubok, tandaan natin siguro ito yung mensahe ng Diyos para sa atin, para tayo ay tumatag din sa buhay. Doon tayo nagkakaroon ng pundasyon sa buhay, mga kapanalig. Kung tayo ay sinusubok ng panahon, sinusubok tayo ng Diyos, hindi upang tayo ay parusahan, kundi sinusubukan tayo para tayo ay maging matatag. Dahil dito sa mga nangyayari sa atin, tayo ay pinalalakas ng Panginoon dahil sa bandang huli, alam natin na ang Diyos pa rin
ang nagbibigay sa atin ng totoong kahulugan, ng totoong misyon sa buhay. Ang Diyos pinanganak sa sabsaban at siya ang tunay na diwa at kahulugan ng ating pinagdiriwang ngayong Kapaskuhan. Bilang mga taong marurupok at mahihina, idinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit, na dahil sa kanyang habag at pag-ibig ay nagnanais sa tayo ay maligtas at matutuhan ang katotohanan. Sa bawat panalangin po, sabihin natin, banal na karunungan, akayin mo kami. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang ating kaparian, naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na karunungan, akayin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihan na sa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat na nakasasalamuha natin at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ang pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga namayapa, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamahinga sa kapayapaan ng langit, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na karunungan, akayin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ama namin na nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-iisip at huwag nawang mapang-ibabawan ng kasamaan ang aming buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupug ay nagmamahal sa'yo. Sa nyon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa disag. Mapagkalingang Diyos, itulot mo sarili namin, Manalangin kayo mga kapanalig upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan.
upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagintapatin mong magkakasalo-salo sa pagkahang ibinigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kainaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kainaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili at inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan o dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at pupuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turon ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na
Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapala tayo inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabin nawa ng iyong espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Kay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na't magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutupin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang tanan ay tubusin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,